So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression, quick review na naman tayo sa bagong labas na smartphone, and this time, topic natin yung bagong labas na Poco F7 Ultra. So ito yung top of the line sa Poco F series, maganda kaya to? Sulit ba sa kanyang price? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another first impressions, quick review na naman tayo, and this time ang topic natin is yung napakalupit ngayon na ni-launch ni Poco, ang Poco F7 Ultra. So ito ay na-announce yung late March 2025 at yun nga, tinignan ko to sa online, wala pang available. Ang available pa lang is sa Poco F7 Pro, pero kung available naman siya, ilalagay ko na yung link niya sa description box. Pero may idea na tayo kung magkano nga ba itong smartphone na to. So si Poco F7 Ultra, isa siyang flagship smartphone nga ni Poco ngayon, at ang kanyang price mga ka-J-Vlog is 2 variants siya, 12GB 256 and 16GB 512GB. So grabe, napakalupit. Ang RAM na isang top of the line nila is 16GB of RAM na perfect of course sa mga gamers out there dyan. At kung naghanap kayo ng isang napakalupit na smartphone, ito meron ino-offer ngayon si Poco, ang Poco F7 Ultra. So the 12GB 256 is 34,999. Tapos yung 12GB 512 is 37,999. So there's a possibility pag binili nyo to sa online, sobrang bagsak yung presyo niya. Kasi ganun tayo nakita natin yung Poco F7 Pro. Yung Poco F7 Pro, meron siyang price tag yung pinaka top of the line na 30K. Pero sa online is 25,000 pesos. Kaya abangan natin yung early bird price nitong Poco F7 Ultra. Dahil napakalupit, baka there's a possibility na makuha nyo ng mas malaki ang price, mas mababa ang price nitong smartphone na to. So again, ito po ay quick review lang or first impression. Nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone kahit na wala pa sila, para yung makanood nito, yung makadecide na sila na kung okay ba i-purchase itong si Poco F7 Ultra. Check nyo na lang yung link sa description box. Kung available naman yan, ilalagay ko na lang yan dito sa video. So usapang specifications tayo dito sa device na to. So when it comes sa device na to is 6.67 inches. So malaki rin naman yung display niya, at ang maganda yung resolution niya is beyond 1080p. So WQHD Plus 1440 resolution with a 120Hz screen refresh rate, and mataas din ang nits of brightness nito mga ka-J-Vlog, at ang ganda ng protection nung kanyang glass. So ito yung tinatawag nilang Poco Shield Glass. Kaya expect nyo na medyo durable din naman ng glass ng screen netong smartphone na to. Syempre out of the box, Android 15 na siya with HyperOS version 2. Sa chipset, ito ang nagulat ako sa chipset na ito. Kung sa Poco F7 Pro mga ka-J-Vlog ay naka-equip na to ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset na isang flagship chipset na super duper powerful. Makikita natin yan sa Samsung Galaxy S24 Ultra. Dito naman sa Poco F7 Ultra, yung chipset ng Samsung Galaxy S25 Ultra ay nandito po sa device na to, the Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Wow! Biruin mo ang price ng S25 Ultra, isa sa 80 to 90,000 pesos, pero with the price tag of 40,000 pesos or almost 40,000 pesos, nalagay nila ang Qualcomm Snapdragon 8 Elite na ang gaganda pa ng specs na ma-offer netong Poco F7 Ultra. So, grabe, hands down sa Poco na nakalagay sila ng ganyan chipset with a reasonable price mga ka-J-Vlog. Kumbaga, jump pack ang smartphone na to when it comes sa specification. Tapos, again yung presyo na sinabi ko, baka bumaba pa yan pag binili natin to sa online. Kaya super duper excited na rin ako kung magkano mga ba ito mabibili natin sa online. Ang maganda sa camera niya is upgraded siya compare sa Pro, kasi sa Ultra is triple rear camera system. Meron tayong additional na telephoto lens at mas mataas ang kanyang ultra wide camera. So meron siyang 50 megapixel main camera with telephoto lens and ultra wide camera. Siyempre yung main camera niya is merong OIS or optical image stabilization at support ng 8K video recording. At pagdating sa front facing camera, meron tayong whopping na 32 megapixels. Siyempre meron siyang dual steer speakers. Dalawang kanyang biometric, which is face unlock at fingerprint scanner, at yung battery niya is jump pack din, 6,000 mAh na removable battery, at meron siyang napakatulin at super duper subok ko na ang 120 watt fast charging ng Xiaomi or ng Poco.
meron po dito sa Poco F7 Ultra. So next naman mga ka-J-Vlog, usapang first impressions based sa specs nitong Poco F7 Ultra. Again, pwede tayo magbigay ng first impression based sa kanilang specifications kahit wala pa yung smartphone kasi naman tayo. Sa very familiar na tayo sa mga specs, kaya sa mga consumers na nagde-decide bumili nito, magiging helpful din naman sa kanila to. So usapan natin yung display ng smartphone na to. So si Poco F7 Ultra nga ay equipped or meron siyang napakagandang display. Same din naman siya ng specs when it comes sa display sa Poco F7 Pro na merong 6.67 inches, 1440p resolution, 120Hz at napakataas ang nits of brightness. So again, itong smartphone na to ay perfect for gaming. Hindi lang yon. Pag maglalaro kayo dito, matik may enjoy nyo dahil napakaganda ng color reproduction ng display nito. Kumbaga, pag maglalaro kayo dito sa high settings, makakatulong pa yung napakagandang display quality and of course yung resolution niya sa enhancement ng graphics na nilalaro nyo. At siyempre, sino ba naman ang ayaw manood sa isang napakagandang display ng isang device? So matik may enjoy nyo po ang viewing experience nyo dito sa Poco F7 Ultra. Next sa chipset talaga is very dito, hands down dito sa smartphone na to. Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Tulad ng sinabi ko kanina sa earlier part ng ating video, ang Qualcomm Snapdragon 8 Elite ay makikita natin sa sa Samsung Galaxy S25 Ultra. Ang layo ng kanilang price difference. I know malayo rin ng specs, pero usapang chipset, yung utak, yung performance, halos yung performance ay pareho sila. Kasi pareho sila na chipset. Pero again, malaking factor din ang operating system sa performance ng chipset. Hindi lang tayo magbe-base sa chipset. Malaking tulong din of course yung manufacturer's UI mo. So, syempre sa Samsung, iba yung paggalaw ng kanilang operating system compare sa HyperOS. Kaya kakaroon din sila ng difference when it comes sa performance kasi magkaiba sila ng operating system. So, pero when it comes sa Qualcomm Snapdragon 8 Elite, napakaganda po niyan. So, yan po yung latest na chipset ngayon ng Qualcomm. Nandito po yan sa Poco F7 Ultra. Kaya hands down, performance-wise, ito na po yung pinaka top of the line na pwedeng ma-offer ngayon ng Qualcomm sa mga smartphones na nandito na sa Poco F7 Ultra. So, gaming-wise, syempre, matik na matik yan. Maganda po dito sa smartphone na to. Next, yung camera. Camera-wise, upgraded siya sa Pro. Dahil sa camera is version telephoto ultra-wide. And of course, yung main megapixel. Ang tataas pa nung megapixel niya. Yung main camera niya is 50, telephoto is 50, ultra-wide is 32 megapixel. Support pa ng 8K video recording. Tapos, meron pang optical image stabilization. Again, hindi lang finocus ni Poco ang gaming dito. Finocus niya dito is overall performance. Camera, gaming, siyempre viewing experience ng consumers. Nandito na lahat. Battery performance, nandito na lahat sa smartphone na to. So, camera-wise, napaka-solid din ng specs na itong si Poco F7 Pro. Kaya matik, maganda po yung mapoprovide ng photo quality na itong smartphone na to. Siyempre, ang maganda rin dito is meron siyang dalawang biometrics din, face and lock at fingerprint scanner at in-display of course, matik na yan. Battery ang maganda rin dito, 6,000 mAh, non-removable battery. So, meron siyang huge battery capacity. Hindi lang siya huge dahil napakabilis ng kanyang charging rate. Biruin mo 120 watt fast charging rate. So in less than 1 hour lang, full charge na itong device na to. So ganyan kabilis ang 120 watts. So mabilis na, so matagal na nga siya malobat, mabilis pa siya mag full charge. Very convenient po yan dito sa device na to. At ang pinaka-last mga ka-J-Vlog when it comes sa form factor and design, magandang balita na meron siyang IP68 or Ingress Protection 68. So pareho lang sila ng waterproofing pareho lang sila ng water resistant ng S25 Ultra and of course iPhone 16 Pro Max. Yun, pwede ito malublob sa tubig with certain dip and certain time. At ang maganda pa dito, aluminum frame with glass back. So very premium naman din yung quality ng Poco F7 Ultra sa ganitong price range lang ng below 40,000 pesos. So again mga ka-J-Vlog, yan po yung ating first impressions, quick review dito sa Poco F7 Ultra. Kung interested kayo sa device na to, ilalagay ko na lang link sa description box kung magiging available. At yun, for me, kung hindi pa siya available, hintayin nyo to. At kung may budget naman kayong ganyan, napakasulit po na itong device na to. Paniguradong may enjoy nyo itong Poco F7 Ultra.